Basta mga kaboxing, this is Boy Kalawang TV. So matapos nga pong manalo kahapon itong si newly crowned WBC World Featherweight Champion Stephen Coolboy Fulton kontra kay Brandon the Heartbreaker Figueroa via unanimous decision sa kanilang naganap na laban, may pahayag nga po itong si Bruce Shushu Carrington dito sa bagong kampiyon na si Stephen Fulton. Anya, sinabi nito na naniniwala siya na kaya niyang talunin itong bagong kampiyon na si WBC World Featherweight Champion Stephen Coolboy Fulton kapag naglaban na po daw sila sa ibabaw ng lona. I got hella respect for Fulton, you know what I'm saying? But I genuinely feel like I'm the best fighter. I'm the better fighter between the two of us. Like, I feel like I box better than him. I feel like I will fight in the inside better than him. I feel like I'm faster than him, stronger than him. I'm more disciplined in terms of like just staying six to the game plan throughout the fight. That's just what it is, you know what I'm saying? I'm just really excited to prove what I'm saying right now. You know, I have a bunch of naysayers, which is, you know what I'm saying, which is more than expected, especially with Fulton's fans and whatnot. But I really believe I'll become WBC World Champion. I'll fight this year. Yes sir. Yes sir. At sa kabilang balita naman po mga idol, sumailalim na sa random drug testing itong si King Ryan Garcia sa dalawang magkakaibang drug testing agency. At ayan po ay ang BADA o Voluntary Anti-Doping Agency at California State Athletic Commission para sa nalalapit na laban ito kay Rolando Rolly Romero ngayong darating na buwan ng Mayo. Kaya magandang balita nga po ito mga idol para kay Ryan Garcia matapos nga pong magpositibo ito na gumagamit ay pinagbabawala sangkap na Ostarin at kalaunan ay naban nga po ito ng 1 taon na hindi pwedeng lumaban sa bansang Amerika. At sa kabilang banda, inilabas na nga po ang 3 laban na plano ni Naoya Inoue ngayong taon. At ito nga po ay ang laban ito kay WBC #1 top world contender Alan David Picasso Romero sa darating na buwan ng June. At kung sakaling matagumpay nga po madepensahan ni current undisputed world super bantamweight champion Naoya Inoue ang kanyang mga titulo sa super bantamweight division, laban dito sa kanyang #1 mandatory challenger na si David Picasso ay lalaban po muli ito ngayong taon sa buwan naman po ng Setyembre sa mismong baluarte nito sa bansang Japan upang mag-voluntary defense sa mga titulo na hawak nito sa super bantamweight division. At ang pangatlong laban naman po nito ay sa Saudi Arabia para sa Riyadh season ni Turki Al-Sheikh. Kaya ayan po ang 3 plano na laban ni Naoya Inoue ngayong taon. At hanggang dito na lang po muna ang aking update sa mga aganapan sa mundo ng boxing. At syempre mga idol, huwag nyo rin pong kalimutan pakisuportahan nyo naman po muna ating munting channel. Maraming salamat po. Ako si Casimero, lahi ko ay Pilipino. Kaya sa aking pagbagsak ay mas lalong lumakas na turingan na bansa.